It is not about the destination. It's all about the journey. Saan ka man magpunta, nagiging bahagi ka na agad ng isang lugar. Sa paglalakbay, mas maganda sukatin ang magandang bigay ng karanasan kaysa sa haba ng milyahe ng binabiyahe. Welcome back to Zambales. Hindi pa tayo tapos dito. Okay, welcome back to another Van Life episode. Kung nagtataka kayo kung bakit nasa Zambales na naman tayo, mamaya ko na ikikwento kung bakit bigla tayong bumalik dito. Akala ko, ang Zambales, mainit lang. Pero magdamag, sobrang lamig. Napakasarap, as always, natulog na rin dito. Ang sarap lang na pag sinabing Nueva Vizcaya, meron tayo doong Alitap-Tap Base Camp. At kapag sa Zambales naman, meron naman tayong Pango Base Camp. Uy, huwag kayo mag-away. Pero itong Pango Base Camp na ito mga first timers ay hindi atin to. Dito lang tayo nakikituloy. At ang may-ari nito ay yung kaibigan nating si Ink Marlo Moto. Dito tayo tumuloy kasi nga meron tayong mahalagang gagawin ngayong araw na to na instead of nasa Valenzuela sana tayo pupunta, dito na tayo nag-decide na dito tayo tumuloy sa Zambales. Like water and taste like wine. Sabihin kasi natin na puro biyahe tayo tapos sa van tayo na tutulog, hindi pa rin natin maiiwasan na maghanap talaga ng comfort na nakakatulog tayo sa maayos na lugar para makuha lang natin yung maayos na tulog talaga. Close your eyes, I'll slip away. I know I can't change, I'm built this way. Bro Ing, makikialam lang muna ako ng mga gamit mo ha. Mag-iinit lang ako ng kape. As always, palagi tayong maagang nagigising. Biglaan ang pagpunta natin dito sa Zambales. Morning! Morning. Lamig no? Sobra lamig. Sarap ng tulog namin kasi ayun oh. Palayan yun oh. Ayun, palayan. Iba ang lamig ngayon. Solve? Sol. Okay, balita muna tayo kay Tito Pops. Lobat! Lobat! Kailangan natin magpalit ng baterya. Shoutout ulit sa ating kaibigan na si Tito Pops na nagregalo ng transistor sa atin. Tignan nyo yung likuran oh. Hindi siya yung mga USB kasi yung mga yun, di ba? May mga micro SD, yung mga ganyan. Ito, as in literal na radyo talaga ng mga kapanahunan pa ng mga lolo natin. Kaya kapag nagwawalis yung lolo't lola nyo, kagigising nyo lang, naririnig nyo yung tunog ng walis. Tapos meron ng balita agad, mga bombo radyo. Kahit saan ka magpunta ng Pilipinas, merong bombo radyo, di ba? Correct. Pero meron akong alam na paraan. Ano? Kapamaraanan to ng mga matatanda sa mga probinsya. Ito kasi wala na to dito sa syudad eh. Oo. Kahit sabihin mo mga basta kung meron mang ganito pa, liblib talaga yan ng mga kasulok-sulukan ng Pilipinas. Oo. Hindi yung city, hindi yung bayan, hindi yung barangay, kundi yung mga nasa mga kabundukan. Sigurado ako, buhay pa rin yung ganitong radyo. Kaya ang gagawin natin, since na hindi naman natin to pwedeng i-charge kasi nga hindi naman rechargeable ito at malalaki pa yung mga baterya o tignan nyo talagang mga sinauna ng mga baterya. Ang ginagawa dati ng lolo ko, kapag lowbat na siya, pinapaarawan yung baterya. Nagcha-charge ba yun? Effective naman siya noon kasi isa rin ako sa mga nagcha-charge dati sa Walkman ko. Alam nyo ba, yung mga nanonood dito mga kabataan, alam nyo ba yung Sony Walkman? Hindi nyo alam. Oo, ako alam ko. Alam yun. Oo. Walkman dati, kapag may Walkman ka dati, mayamang ka. Di ba? Sinasabit-sabit pa yun dito. Oo. Ang Walkman dati, cassette tape ang ginagamit. Tama. Di ba? Naabutan nyo ba yon mga Gen Z? Hindi. Hindi. Tayo lang. Mas masaya ang buhay namin. Yes. Kasi naman, mas magandang kabataan namin. Ang Walkman dati, Sony Walkman, brand yun ng player na nilalagyan ng cartridge, yung cassette tape. First generation yon ng Walkman. Pangalawang Walkman, CD.
Naglalagay ka ng CD, ilalagay mo yun dito sa belt mo o nakaganon, tapos naka earphones ka. Hindi pa uso ang earphones. Correct. Headphones pa ang gamit. Oo. Yung nakaganon. Yun nga. Mga ganyan, tapos maninipis, yun pa yung mga kapanahunan namin. Kaya ngayon ang gagawin natin, ibababad natin ito sa arawan. Hindi naman uulan, sigurado ako. Pero mamayang gabi, or mamaya pagbalik natin, kasi lalabas tayo, susubukan natin kung gagana ba yung battery na pinaarawan para ma-recharge. May mga kapunuan lang, pero mamayang tanghali naman yan. Siguro mga pag 12 o'clock, open naman dito. Sigurado, dito yung dediretso. Ang goal lang natin, mapaandar lang natin yung radyo. Kahit hindi magtagal, gusto ko lang ma-experience ulit na kapag pinaarawan mo yung baterya, magre-recharge siya. Balon naman ang tawag dito. Ang pangunahing source ng tubig namin noon sa probinsya, lalo na dun sa mga liblib na lugar. Poso o balon lang yan. Dito sa Zambales, meron pa rin. Indiana Rose, I caught a glimpse of you out on Mahal, the road. meron tayong dalang kape? Okay. Pwede siya nanganganak. Quiet like a dove. Ayun. Pinamili ni Prisha online. It's apple cider, glutathione gummies, collagen gummies, lotion. Ano to? Body brightening. Mga babae talaga. Breathing the breeze in, trying to grow. Bibili ba ako sa'yo pag napaapoy mo yan? Oo. Kasi kagabi ko pa yan sinusubukan paapoyin eh. Lost in the sight of you alone. Here I'll stay till dawn. Hindi ko napapaliyab mo pa rin kahit basa eh. Yabang nito mga. May papa-shoutout ako sa'yo. Sige, kaka na. Ayan, shoutout po kay Lian de Guzman. Nag-message po siya kay Prisha. Fan po kaming mag-asawa from Paris, France. Pwede po ma-shoutout si Glenn de Guzman sa mga vlogs niyo po ni Boy P. Ito na po yun. Shoutout po sa inyo. Nai-inspire po kami sa inyo para mag-retire ng maaga. At mag-camp na lang habang buhay. Hopefully, mamit po namin kayo in person pag uwi kami soon po. Ingat po palagi. Ibig sabihin ng soon. Soon na sila magre-resign? Magre-retire na sila? Oo. Huwag na nilang patagalin. Yan, isa pa. Nuge. June. Eh, ba't binaliktad yung mga pangalan? Oo, binabaliktad eh. Okay, June Rodriguez. Hello, Ma'am Prisha and Idol Boy P. Always watching your camping adventures. Captain June Rodriguez po ng Bahrain Yacht Club. Kapitan? Yes. Kap! Pasakay naman. Sana makasama kami mag-asawa sa inyong camping adventures pag uwi namin dyan sa Pilipinas. Say hi na lang po kay Idol Boy P. Hello po. El Capitano TV. El Capitano TV? Hindi kayo parang nadaanan ko na to sa... Ingat po palagi sa bawat lakad ninyo. God bless. Thank you po. Maraming salamat. Yun, karamihan ng mga nagpapa-shoutout sa atin yung mga nasa ibang bansa, mga OFW, yan yung mga nasa barko, nasa Saudi Arabia. Karamihan, mga iba't ibang bansa. Tapos may mga nagpapa-video greet ba. Sa page na ni Prisha kayo mag-message. Kasi naka-off yung messaging ko sa Facebook. Sa lahat po ng mga nagpapa-shoutout na ganito, especially yung mga video greetings sa mga birthdays nila, mga anniversaries nila, yung mga nasa ibang bansa, madalas yung nagpapa-shoutout. Ginagawa ko naman yan off-cam. Mag-message lang kayo sa page ni Prisha para ma-shoutout namin. Kasi yung page ko kasi, in-off ko kasi yung messaging ng page ko. Kasi dati, nung nasa motovlogging pa ako, hinihingan ako ng kung ano-ano, hinihingan ako ng motor, ganyan-ganyan. Hindi naman ako mayaman para gawin yung mga bagay na ganon. Tapos pag hindi mo binigyan, Oo. sama-sama mo na. Nagtatampo sa akin, may mga nagagalit. Tsaka yung content naman kasi natin dito is hindi naman sa pamimigay. So kami din naman ay isang normal lang din na mamamayan na nagvo-vlog, nagtatrabaho para mabuhay lang din. So
wala kaming kakayahan para lahat ng mga nagbe-message sa amin maibibigay namin. Dati nung mga ayos pa yung buhay namin, yung masasabi Nagbibigay namin. tayo off-cam. Oo, ginagawa namin 'yan pero off-cam namin ginagawa 'yun. Yes. Pero hindi syempre namin- ngayon, panibago na yung pamumuhay namin, nag-adjust kami sa pamumuhay namin. Isa na lang kaming normal na mamamayan na napapanood yun lang sa YouTube. So, pare-pareho lang din naman tayo. So, inoff ko yun Pati para... may mga nagme-message din daw na boy hingi Oo. or boy libre. Hindi po kami ganun. Ah, Oo. oo, tsaka Alam yun... ng mga ng mga subscribers na pinupuntahan namin na willing kami magbayad 'di ba? Oo. Pero ayaw nila. Tama? Oo, Pinipilit natin yung bayad natin pag pumupunta tayo kung saan. Kasi business yun Oo. Diba? Nababasa ko lang din sa comment section na yun nga na nasasabihan kami o ako na si Boy hingi. Oo. Pero nagsimula ako sa vlogging mga first timers hanggang sa ngayon. Never akong humingi ng kahit anong gamit or anything sa isang tao. Lahat yun ay kusang Bigay. loob na binibigay sa amin. Tsaka tinatanggap ko yun ng buong loob kasi hindi naman tayo magaspang na tatanggihan ko yung mga nireregalo sa atin. Kaya yun, marami at maraming dadating pero mas pipiliin ko na pasalamatan kayo sa personal. Correct. Personal ko na lang yung pasasalamatan. Pero never, simula nang nag-vlog tayo hanggang ngayon, wala akong hiningi sa kahit kaya ninyong tao ng mga bagay-bagay. Bakit nakikita ng ibang tao yung tayo lang yung binibigyan? Kasi hindi natin pinapakita pag tayo na ang nagbibigay. Oo. Diba? Dito, good vibes lang tayo. Normal lang tayo na nagba-vlog, normal lang tayong mamumuhay, normal lang tayong magta-travel, mga ganyan. Pero sabi ko nga, lahat ng mga, marami kasi nagbibigay mahal. Correct. Pero papasalamatan ko kayo sa personal. Tapos makikita nyo na lang yung mga regalo ninyo sa vlog na ginagamit namin. At Correct. lahat ng mga bagay na binigay nyo sa amin, na regalo nyo sa amin, ay taos puso namin yung pinapasalamatan. Ang mga first timers, quiet lang. Marunong kaming makontento sa mga bagay-bagay na meron kami. Kumbaga, hindi naman kasi kami naghahangad ng higit-higit pa. Tulad sa mga gamit, di ba? Correct. Kung ano yung meron kami, minamaximize namin yun. Pero kapag meron mga first timers na gustong-gusto talaga magregalo sa amin, hindi naman tayo bastos na tao na Tatanggihan mo. ayoko niyan. Tatanggihan mo. Di ba, papasalamatan mo, tatanggapin mo yun. May means na naman kami ng pambili ng mga gamit na kailangan namin. Pero syempre, out of pagmamahal kasi ng mga supporters natin yan na gusto talaga nila magregalo ba, syempre, tatanggapin natin yan at hindi natin i-decline. Kasi syempre, after naman tayo palagi sa nararamdaman ng mga nagre-regalo. Kasi kung ilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon nila na kapag ako ay nanonood sa isang tao o sabihin natin iniidolo natin at gusto kong magbigay ng something at niregalo ko at tinanggihan, masakit yun. Ouch. Kaya maraming salamat sa mga taong patuloy na nagmamahal sa amin. Ito, sinasabi ko lang, kini-clear ko lang. Kasi madalas kasi akong ma-misinterpret sa mga bagay-bagay. Kaya minsan, kailangan ko rin magsalita. Pero all goods tayo. Maganda ang gising natin. Masarap ang tulog natin. Nasa Zambales ulit tayo. Maganda dito. Kaya tayo bumalik dito. Kasi napakarami pa tayong pwedeng puntahan dito at may feature natin sa vlog. Puno. Mayaman. Siksik sa mga lugar na masasarap puntahan. Ang mundo ko dito sa YouTube ang naging salamin na ng buhay ko. Lahat na, kinuwento ko dito. Oo, trabaho ko na din itong maituturing. Pero meron pa mas malalim na dahilan kung bakit ako nandito. Sa paglalahad ko ng kwento dito sa inyo, isa to sa mga kaligayahan ko. Wala akong ibang hanggan kundi ang mapasaya kayo. Meron din akong problema at dalahin sa buhay. Pero palagi kong pinipiling maging positibo. At wala rin naman akong ibang hanggan kundi ang itawid sa inyo ang kagaanan ng loob. Sa pamamagitan ng pagnood nyo sa mga videos na tinatawid ko sa inyo. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. Ay, mahal, anong oras alas? Okay, welcome back to San Marcelino. Ngayon ang tanong, bakit nasa Zambales ulit tayo mga first timers? Unang-una, biglaan na pagpunta natin dito kasi meron kami pinuntahan dito na family matter, personal na bagay. And since na nandito na tayo, ay itutuloy na natin yung mga naudlot natin na mga adventures noon nung nandito tayo few weeks ago. Coto Mines hindi natuloy, itutuloy natin ngayon yan.
Maraming mga lakes dito, natural lakes, man-made lakes. Dito sa Zambales, kaya nasasabi ko na itong Zambales na to is home of van life and camping ito. Wow, panatag na panatag yung pagdadrive mo ah. Alam nyo kung bakit? Nandito lahat. Merong kailugan, merong karagatan, merong kabundukan. Gusto naming lumayo, pero marami pa tayong inaasikaso ngayon ng mga personal na bagay. So bakit tayo lalayo? Kung meron namang isang lugar na hindi naman natin masyadong naiikutan at lahat ng mga gusto nating puntahan at lahat ng mga gusto nating gawin, ay andito lahat. At dumayo muna tayo dito sa Castillejo, Zambales. In-update nga pala kay Watod. Si Watod ay maayos na naka-uwi from Nueva Vizcaya to Bulacan. From Bulacan, nakarating siya ng Zambales. So, ibig sabihin, maganda ang pagkakagawa ng ating radiator. But since na nandito tayo ngayon sa Zambales, mas minabuti ko na lang na dito na lang sa mga kaibigan ko dito sa Zambales, ipa-check si Watod. Bro! JDax Auto Works. Bro Dax, yung kaibigan natin na sisilip lang sa ano natin ni Watod. All goods naman bro, nakarating ng ano, nakauwi. Kaya yun yung sabi ko sa iyo eh. Sa layo yung binyahe nyo, mula doon saan ka nasiraan? Galing kami sa Lano, sa Bambang nasira. From Bambang, umuwi na kami ng Bulacan. And then from Bulacan to Zambales. Wala namang ano. Although tama naman yung inano nung tiga Bulacan, di ba? Pero tama yung mga paliwanag niya pero walang connection doon sa nangyari. Ngayon yung nagsabi sa iyo na gumawa ng radiator, mas tama yung kanya. Talaga? Na kung nakalayo ka, ibig sabihin wala ka ng trouble. Kung katulad yan, galing ka na naman dito, nakarating ka pala dito, wala, okay na okay yan. Ngayon bibigyan na lang natin regalo sa Watod para mamamonitor mo siya. Oh, yan ha, regalo yan ha. Free. Hindi ko hiningi. Nagulat ako na. Mamamonitor mo na yung init niya. O sige, para at Kasi least habang nagda-drive. Makikita mo siya kung tataas, may tatabi mo na. Ngayon kasi Okay. hindi na aabot sa masisira pa yung makina mo. Okay. Hindi kagaya nung iba, malalaman lang nila, sira na yung makina. Huminto na si makina. Huminto na yung sasakyan. Ganon. Yun, mamamonitor mo, tumataas. Hinto ko na. muna. Ibig sabihin may problema ako. Papa-double check natin Check na rin natin siya. kanya. Oo. Tapos bro, may isa rin akong request pa sana. Kasi lagi kasi siyang nag-squeak na yung belt may extra belt ako dyan. Palitan na lang natin. May mga Wala dala naman naman ako. problema yan. Kung kailangan palitan nung bearing, may extra bearing din naman ako. Kung ano lang naman. Kung ano yung makikita natin na trouble, paggawa natin para hindi ka abuto ng aberya kay Watod. Oo, kasi malayo yung pupuntahan namin. Nakita mo siya, no? Pango. Eh! Pina-orderan ko pa ng parts si Pango na dyan. Nandyan. Yung kaibigan natin si Bro Ink, dalawa kasi yung minivan nun. Si Pink. Tsaka si Pango. Si Pango talaga sa kanya yung mini camper van na coffee shop. Andiyan din ginagawa na. Nagawa din siya. Coffee shop ito. Ito muna tayo dito sa JDax Auto Works. Bakit nga ba JDax pala po? Yung J, sa asawa ko, Joy. Joy. Tapos yung pangalan ko, Dax yan. Kaya pinagsama namin J-Dax. Talaga ba, Dax? Yung pangalan lang. Ano ka yun dyan? Dax. Halata naman eh. Yung pangalan. Yung pangalan lang daw. Ano kayo dyan? So, turo muna tayo sa kanyang ano. Ay mukhang mabenta si Bro Dax dito kasi ang dami nakapila sa kanya dito. Grabe. Kung pakita to, ating susunod. Grabe. Masin lang natin. Oo. Pika, pero Hilux tayo. Retouch nandyan. At habang inaantay natin si Watod na maisalang, tinuro muna tayo ni Bro Dax sa kanyang shop. Makina ng motor to, di ba? 1975, hindi pa ako pinapanganak. Bago overall na okay na yan, kakasita lang siya dito. First car ng father niya, galing Amerika, nas binuhay lang siya para yung alaala ng tatay, may balik. Oo. Grabe. Ni-revive, Revive, tapos ito ginawa lahat yung mga car, dati dali siya natin. Old school. Oo. Mga parang dinadrive ni Vin Diesel. Yan, tama. Kumusta naman ang takbo ng shop mo? Okay naman, meron mo yung siyempre, sample lang, hindi siya ganong ano. Pero pagka tuloy-tuloy naman talaga yung pasok. Meron naman talaga, sumasabit din talaga sa ano, in and out ng ano. Parang pag ganun-ganon lang, marami rin mga pinagdaanan. Marami talaga. As in, mga matitinding pinagdaanan, ano? Wala naman. Mga tipong nalubog ka na sa utang dahil ganyan. Sa negosyo talaga hindi mo mawawala yung utang. Yan yung talaga yung pinaka puhunan natin. Walang negosyanteng walang utang. Yes, Tama. totoo yan. Di may negosyo kami dati, syempre may mga utang kami, nalubog din kami sa utang eh. Hindi sa pag-ano, nasa almost $500,000 din yung utang.
Pero lahat yan, stable naman na nababayaran natin. Basta walang negosyanteng walang utang. Tama. All good. Regalo regalo. Pati yung voltmeter, yung sa battery, ano mo, pag may sira alternator mo, makikita mo rin dyan. Kasi bababa yung ano. Digital to, Digital yan. Pati yung tubig, makikita mo rin kung tataas yung init. May mga bagong belt tayo dito. Check naman nilang lahat. Bearing natin na bago. For emergency. Emergency. Ang problema lang talaga, hindi ako marunong talaga. Driver lang ako. Aminado naman. Siraniko ka, hindi ka mekaniko. Si Rani ko. Oo. Yun yung pinakatama, pinaka-accurate na description sa akin. Driver lang, si Rani ko. So, iiwanan natin. Take time lang siya sa paggawa kay Watod. Bigat yan. Oo. Gusto ko sana tulungan, kaso mukhang kaya naman yan. Uy! Ganyan ka na naman. Ha? Ayaw na ayaw mo mawawalay sa kanya si Watod. Pagka ano natin, Pagkatapos isa lang ang ating camper van, umalis muna kami ni Prisha para mamili ng mga kakailanganin namin. Alternator belt. Bro, nag-hire ka ba ng taga-vacuum? Hindi pa tayo tapos sa Zambales. Napakarami pa natin yung pwedeng gawin dito. May monitoring na tayo ng ating temperature, tapos yung ating battery. All goods na ba yung camper van natin? All good siya. A good charging system. Kahit saan ka makarating, okay yan. Hindi ka- Bro, yung mga nagtatanong about sa thermostat, kamusta yung thermostat natin? Thermostat is good din. Maganda pa. Yay! Maganda pa yung thermostat niya. So ang radiator natin, goods na. Good. Lahat yan nakamonitor na dito. Wala na problemahin. All J-Dax goods. lang sa kalaw. Ready na si Matod para sa malayong biyahe. Yun! Sa mga gustong magpa-check at magpagawa ng sasakyan, bisitahin nyo lang ang JDax Auto Works dito sa Castillejos, Zambales. Happy na ulit ang mga first timers. Kung tao lang si Watod, sasabihin niya, ang sarap na ng pakiramdam ko ngayon. Okay, balik na tayo ng Pango Base Camp. Yung mga kasama natin, yung mga kaibigan natin paparating na. Happy? Happy! Napakaganda naman ngayon, no? To tide. Ito kami ngayon sa Sitio Tangal ulit. Kami inimbitahan ni Boss Joe at ni Sir Neil para mamit namin si Boss Joe. Ano yan? Battery. Gusto kong matry na. Kung gagana. Ah, sige. Oo nga, no? Yung chinerge mo sa init. Ngayon natin malalaman kung effective pa rin ba hanggang ngayon. Pag umandar to, gawin nyo. Kapag hindi to umandar, huwag yung gagawin, ha? Moment of truth. Oo. Uy! Umandar! Totoo siya! Diba? Oh my God! Oh my God! Diba? As in lobat yan, di ba? Thank you for choosing Buy Present sa Biyaheng Ginhawa. Ang galing! So, diba? Okay. Next destination tayo. Yes. Next episode, San Marcelino, Zambales naman tayo. Meron tayong bibisitahin na isang lake. Lake na gawa ng tao o yung tinatawag na man-made lake. Lugar na kung tawagin ay Mahogany. At yan ang mga dapat yung abangan sa susunod nating episode. Mamalikot ko?